akin. Gabi-gabi po sir, nagdadasal ako. Ano panalangin mo? Kaya kayo po nga, yung lagi ko pinagdadasal, yung tao po ako tumutulong sa akin, huwag niyo pong pababayaan. Ingatan niyo po sila sa karamdaman, tugunan po, at bigyan po ng lakas at tumulong po sa iba pong katulad po namin mahihirap. Papasalamat din po ako sa Pamitaas na kayo po ay nakita niyo po kami ng aming kalagayan, ang pamilya. Yan po sir, papasalamat po ako. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Ang lamig Belgium, ano? Ayun po. So, nakaabang na po ang pamilya ni Ate Ramilyn. Kasama po natin siya. Ayan. Sobrang ang gusto ni tatay, ang gusto niya ay daw? Gusto ng nanay, yung biyanan niya, doon na daw, sa akin daw magkatrabaho habang buhay hanggang makabayad. Hindi naman tayo hindi naman kami naniningil, hindi naman natin hindi uobliga. Kung may trabaho, magka-income siya para sa pamilya ng purpose. Oo nga Para makakain sila. Para makakain kasi ang sabi nga kung daw doon dadalhin habang buhay daw na magtatrabaho, pagod na pagod. Yun. Wala pang klarong sweldo. Okay sa'yo Ate Ramilyn yun? Pag ganon? Na, okay sa'yo na hindi uuwi si tatay Bong basta meron lang sasahurin Importante kasi may sasahurin no? Ay kasi sahod na bigyan nila bigas, groceries. Oo nga Hindi yung para sigurado talaga makain nila. Dilatas yun ang ibigay. Kumbaga si tatay. Pagod na daw. Kaya na Pagod na katatrabaho dito. Sobrang payat daw. Ganyan daw kapayat si Kuya Bong dati. Ngayon nagpunta nadala sa nakulong tumaba doon ng tumaba. Nadami kain sa kulungan. Bihira. So ayun po mga amigo, magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat mga amigo. At nandito po tayo, kasama po natin si Ate Ramilyn. At syempre ito, i-release na po natin si Kuya Henry. So excited pa naman ako kanina, akala ko ma-release namin pero hindi pala. Hindi pala. Ano kaya ang magiging reaction ng mga bata? Actually alam na nila alam na nila na lalabas kaya lang si Tatay Henry siyempre for sure yan, kaya excited kaya siya. Ano kaya ang ikaw Kuya Jose, excited ka bang lumaya? ayoko yun. Ganun. Di ba alam pumayat pumayat. Basta malaya. Basta malaya ka. Parang ang hirap, walang wifi, walang internet, Sunod-sunuran ka lang doon sa loob. Oo, tapos Ikot po ang apat na kanto lang. apat na kanto, tapos Masahit tayo ganun. Kaya magpakabait tayo, magpakatino. Huwag tayo gagawa ng kabulastugan sa buhay. Kailangan tayo maging good citizen. Good citizen. Sabi nga ni Kuya Belgium, Kuya Belgium mapapayo mo? Kung malaya na ako, malaya Belgium. So ayun pa mga amigo, papunta na po tayo sa may munisipyo. Teka pala, may tatanong. Ate Ramilyn, baka naman paglabas mo magkaanak ka pa ng isa. Hindi po, like it na po. Naku, sinasabi ko sa'yo, pagka nagkaanak ka ng isa, ninong ako. Like it na po ako. Lagit ka na. Oo. Baka naman mamaya sobrang miss niyo yung isa't isa after 8 months manganak ka na naman. Ay 9 months manganak ka na naman. Like it na po ako. Sana kung Lagit ka na. like it na po. Tamang desisyon yan Ate Ramilyn. Kasi ang anak mo ay parang hagdan. Ate Ramilyn, hagdan ka ba? Bakit? Dami-dami anak Ano yung anak na Ate Ramilyn? Ang mga pangalan ay ang natatanda ko sa Welwel, Janjan, Tango, Jomar, Jennifer, Imbo. Ana? Imbo po. Imbo. Oo. Tapos hindi niya alam yung mga birthday ng mga anak niya. Paano yun pa nag-birthday? Hindi niya alam. Parehistro. Ayan. So ayun, masayang ito yung may isang araw na hapon. Masayang hapon nila na magkakasama na uli sila. Pero hindi ako masyadong sa sinabi. Baka may obligasyon. Kailangan kausapin natin yung amo.
Kailangan kausapin natin yung amo kasi sabing gano'n nanay, Meron pa daw. may bayaran pa daw. Eh ngayon, parang quits na lang daw. Hindi gano'n. Dapat makipag-usap ng maayos. Kasi syempre, doon siya nagtatrabaho dati eh. Ang tanong, kung doon na dati nagtatrabaho, may inutang kaya? Yun, di ba? That's the question. Meron kayang utang ate, Ramilin, si kuya? Bali-bali po. Bali-bali. O may utang nga si kuya, may bali siya na, Tatrabaho pa. oo, pagkatrabahoan. Pangalawa, bakit hinahabol pa si tatay, Henry? Ha? Ba't hinahabol pa siya? Ibig sabihin may mga utang siya. Ay, additional siguro. Oo. Ang Obligasyon yan. Oo, kasi yung obligasyon dapat niyang hindi niya po pwede sabing quits lang. Pwede. Baka mamaya meron pa, di ba? Mm-mm. Pero dapat tayo na makipag-usap kasama si Kuya Kuya Henry. Kasi masyadong magulong pa pa ngayon eh. Medyo pa ngayon eh, bago pa eh. So ang point naman ni nanay ng biyanan niya ay magpapakapagod at kawawang-kawawa daw. Kaya gusto niyang paalisin doon. So ayaw umalis ni Kuya Henry. Ayaw ni Kuya Henry na pumunta na roon kasi mahirapan. Eh sabi ko, sa construction mahirap din, di ba? Oo, mahirap din Ate Ramilin sa construction. Mas okay na yan, at least may sahod araw-araw. Doon ba wala ba siya sahod? Wala po. Wala sahod. Magkano binibigay sa kanya everyday? Wala? Wala po. Eh paano pangkain nyo? Pag bumabali lang po ng bigas. Ay naku, hindi pwede yun. Kailangan may everyday na sahod. Masakit ang ulo ko lalo. Masyado ma-stress. Oo, bakit ganon? Pasahurin. Sahurin naman. Oo, wag ganoon. Ay nako. Hindi ay human. Oo. Hindi pa pwede bang babali lang tapos pipigyan ng bigas, hindi ganoon. Hanggang bigas lang. Hanggang bigas lang ba? Bawat ng Kawawa naman yung mga nagtatrabaho sa natin, sa mga bukiri natin. Di ba? Ako na may siya litratong animal. Oo nga. Dapat pasahurin. Sahurin kasi kailangan nila. Oo, kailangan nila. Siyempre, bibili silang bigas, bibili sila ng sabon, ulam. Hindi na po pwedeng bigas lang. Ayun. So, ayan po mga amigo. Antayin po natin si Tatay Henry. So, ayan po mga amigo natin na po tayo sa may GM Bank. Ay, hindi pala. Sa police station. Ayan na. So, the moment of truth na kinahihintay natin. This is it, pansit. Ate Ramilin. Ako, andito na. Yakap. Iyak ka. Ayan na. Chame, vamos. Oka. Pasok. Okay. Ay, sandali. Asan yung call natin? Hoy, yan ito. Ito pala. Pwede ba? Oo, pwede yan. Dito lang. Okay lang. Okay lang. Tao po! Dito tayo. Tao po! Aircon. Tao po. Release po. Re-release po namin. Sige po. Ano ito lang? Wal? Dito lang sa Chabame. Aki ay comida. Ito tiyan na miedo? No, aki no. Ano lang? Ayan na, makakalaya na. Kain na na. Esto. Okay na po. Okay.
Iyak na naman si Tia Mami. Bakit? Okay. Recuerda antes, Alian? Alian siya. So ayan po mga amigo, medyo emotional si Tia Mami sa pagkakalaya ni Kuya Henry. Dahil siyempre, lagi niya alala yung yung hirap ni Tia Mami bago makalaya si Alian dati. Kung alam niyo lang po yung hirap namin dati. Yung pagbuha sa abogado, tapos yung mga requirements na kailangan. Tagal. Matagal na ayos nun. Pero maraming salamat sa ating Panginoong Jesus dahil nakalabas si Alian during that time. Siyempre kay Mang Henry, kay Kuya Henry, maraming salamat sa Diyos dahil sabi nga ni nanay kanina na yung kanyang biyanan na hindi raw niya, wala daw nakatulong sa pamilya niya kundi tayo daw. Kaya sabi ko nga salamat sa mga Pilipino na patuloy sumusuporta sa atin. Kasi hindi biro yung makulong dito. Di biro ang makulong. Pero sana maging okay na ang buhay nila. Maging okay na yung si Tatay Henry kapag siya ay nakalabas. So naantay lang po natin yung meron po mga pinipirmahan po sa loob sa investigation. Ayun po. Antay lang po natin para at least masaya po yung sa paglabas ni Tatay Henry, yung mga bata, din ako natutuwa sa mga bata ang iniisip ko, mga bata po mga amigo. Nakikipag-usap si Chong sa mga nasa nakikipag-usap siya sa mga nakabilanggo. Basta Tatay Henry? Laya ka na? Salamat po, sir. Happy ka naman? Opo, happy po. Maraming salamat po. Tumaba ka dito Oo nga po, sir. Oo. Tumaba si Tatay Henry. Paano ngayon yan? Saan tayo sasakay? Maglalakad lang tayo hanggang Pulo. Ha? Ganun daw, ganun. Happy ka naman? Opo. Lalakad lang tayo hanggang Pulo, okay lang? Opo, okay lang po. Okay lang daw lumakad. Ayun na, sasakyan. Maganda tayo dito. Dito tayo, Kuya Jose. Kasi meron lang kami pinabili. Dito tayo. Ayan, nakalaya ka na. Ilang linggo ka bang nandito? Isang buwan po, sir, ngayon. Isang buwan na siya. Opo. Magbe-birthday ka pa lang ngayong buwan eh. Nako, paano ngayon yan Kuya Henry? Nakalaya ka na. Gusto ko po sana magkatrabaho sa inyo. Hindi, mamayang nakalaya ka na ngayon. Kailangan bukas mag-aanak ka pa ba? Hindi na po, sir. Joke lang yun, joke lang. Ayun na. Nayak po ako, papasalamat po ako sa inyo. Bakit? Hindi dahil po sa inyo, dahil yung mga anak ko po. Naawa din po ako. Kasi sa edad ko na ito, nakulong po ako ng ganito. Hindi dahil po sa inyo, kaya po, Lord po, magpalay po talaga kayo ng Diyos Ama. Para sa inyo po. Sa tumutulong po sa amin ganito. Masaya ka? Opo, happy po ako. Happy po ako. Dahil andyan po kayo. Sabi nga ganun. Sana po, lumawak pa yung ganitong pagtulong niyo sa tulong namin mahihirap, sir. Ano naman po ang mahal na Panginoon Diyos sa taas.
Sabi nga nila mga kapitbahay, mabait na raw si Tate Henry, wala naman daw problema. Hindi naman nagkakaroon ng kumbaga walang reklamo dito kay Tate Henry. Walang reklamo. Ikaw, Ate Ramilin, masaya ka? Happy ka? Happy po. Happy ka? Ano masasabi mo, Ate Ramilin? Papasalamat po ako sa inyong tulong po. Yun lang. Okay lang. Pagtulong po sa akin. Para po po ang mga pamilya ko, matulungan ko pa rin. Matugunan ko po kanilang pangailangan. Kaya po ako, gabi-gabi po nagdadasal ako. Sana po naging matatag po ang aking bigyan po ng lakas at paninindigan po ang aking tumutulong sa akin. Gabi-gabi po sir, nagdadasal ako. Ano panalangin mo? Kaya kayo po nga, yung lagi ko pinagdadasal, yung tao po ako tumutulong sa akin, huwag niyo pong pababayaan. Ingatan niyo po sila sa kapamakan at karamdaman, tugunan po, at bigyan po ng lakas at tumulong pa sa iba pong katulad po namin mahihirap. Papasalamat din po ako sa Pamilitaas na kayo po ay nakita niyo po kami sa aming kalagayan, sa aking pamilya. Yan po sir, papasalamat po ako. Maraming salamat. So yun po mga amigo, masaya ako dahil nakalabas si Tate Henry. Kasi yung Tate Henry sa totoo lang yung hirap. Ang hirap kasi nag-ayos ng mga requirements, balik-balik kami, ilang araw kami paparit-parito. Ayos lang sa amin yun, masaya kami na nakalabas ka. Kaya lang syempre, hindi biro ang makulong. Kaya alam ko, yung about sa pera na naging problema mo ay maaaring hanggang ngayon hindi malinaw sa amin about doon. Kaya nakita kasi namin yung mga kapitbahay, sabi nga no, wala daw problema sa kanya eh. Walang reklamo sa mga kapitbahay, kahit sa barangay walang reklamo sa kanya. Kaya lang talaga yung buhay na meron talaga sila, yun yung sinasabi ng mga kapitbahay din nila. Kaya kanina sabi ko nga ito na yung time para maging okay yung buhay nila at makapagtrabaho siya para sa mga anak niya. Para magtrabaho ka para sa mga anak mo kasi malilit pa yung mga anak mo eh. Opo. Kailangan mo pang magtrabaho para sa kanila. So ayun po mga amigo. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong kay Kuya Henry. Maraming salamat po kila isa-isa sa lahat na nag-sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil po sa inyo ay malaking bagay po to para sa kanyang pamilya. Thank you so much po sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat Lord Jesus Christ sa tulong mo at sa paggabay sa pamilyang ito. At sa hanggang matapos yung kaso, may hearing pa. Tate Henry, may hearing pa po kayo. Apo. Attend ka ron ha? Apo. Kukunin ko po sir isang kopya. Para alam po. May hearing pa si Tate Henry at hindi pa natin alam. Pero for sure naman, madidismiss yung kaso na to kasi maliit na bagay lang po. Maliit lang. April 9 po yan. April 9 meron kang hearing. So ayun pa mga amigo, thank you so much po sa panonood ng video na to at God bless. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino.